testimony speaker that I am going to call next. Super nega po siya. But then when she was able to try the product, she is unstoppable. Yes! In fact, sige, ako na. Yes! In fact, she was asking me, Miss Mai, turuan mo ako ng lahat ng kailangan kong malaman because I want to rank up. Yes! And that is how unstoppable she is, ladies and gentlemen. And you know what? No? When the first time she attended one of the events here in the office, and she was able to speak with the same Obigayani, after 2 days, she was able to hit the 1-star rank. Organic yun ha, wala siyang ilabas na piso. Correct! And she is really unstoppable, ladies and gentlemen. So soon, hindi po tayo magugulat pag naging 2-star na siya, naging 3-star na siya. Because right now, she is very, very passionate in sharing the product. No? So, can we all give a round of applause to our next testimony speaker? No other than Diamond 1-star, Doctora Celia Freeway Manila, good afternoon. Ayun! Sa ba? Mahina. Okay. Freeway Manila, hello, good afternoon. Okay, mukhang naka-stem cell kayong lahat. Yes! Okay. Excited po ba kayo? Yes! Na marinig ang testimony ng isang doktor? Yes! Ako din po. Kasi first time ko lang po mag-share dito sa harapan niyo. Okay, sino-sino po dito ang first-timers? Okay. Sisimplihan ko lang po ang aking sharing para maintindihan yung mabuti at may mapulot kayong aral about health. Kasi po ito na-experience ko mismo. Para pag-uwi nyo sa inyo, mababaon po ninyo ito at sisiguruhin ko po sa inyo pagbalik nyo. Gusto nyo pong maging leader na. Ako na. Okay. So, bago po ang lahat, Okay na. introduce ko muna ang sarili ko. So, I'm Dr. Celia Silverio Santos. I'm a practicing obstetrician gynecologist and a family medicine. Galing po ako sa lalawigan ng mga Makata. Magagandang dilag. Okay po, sa lalawigan ng Bulacan. Huwag na po kayo kumontra. Dahil totoo po ito. Ako po ay hanggang ngayon nagpa-practice pa po ako. And then, meron po akong 2 anak, parehong may pamilya na. Ang kasama ko po sa bahay ay ang aking mga apo. So, mga bata. So, paano ko po nakilala ang 4th year stem cell? Alam niyo po, last year, 1 year ago, meron po akong kaibigan, nilapitan ako. Sabi niya, ay doktora, kasama ko po ito sa aming Catholic ministry. Sabi niya, ay doktora, invite kita, meron akong kaming produkto maganda. Makakatulong ito sa mga pasyente niyo. Sabi ko, bakit ako maniniwala sa'yo? Totoo po yun, sinasabi ko sa inyo. Alam niyo po, kami mga doktor, ang tagal namin nag-aral, sobra. Lalo na kung ikaw ay specialista, 15 years bago ka bitawan. Okay, sa kaso ko po, ang preparatory ko po ay PS MedTech. Graduate po ako ng Medical Technology. Licensed MedTech po ako. And then, nag-college, medicine proper po ako.
licensed doctor din po ako. Clerkship, postgraduate internship, so 10 years na po yun. Plus residency training, another 4 years. Ngayon, kung gusto mong mag-specialista, another year, kukomplete mo yung requirement. So, ilang taon na yun? 15. Sa kaso ko po, sumobra pa ako doon. Kasi nauso yung mga doktor na nag-nurse. So, kumuha rin pa ako ng nursing. Licensed nurse din po ako, BSN. Imagine, 3 kurso ang nire-renew ko taon-taon. Napakagastos po. So, bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Kasi po alam nyo, kami mga doktor, hindi po kami basta-basta naniniwala. Lalo na, ang ilalapit mo sa akin ay food supplement. Sa herbal nga, hindi kami naniniwala. Unless, in-endorse ito ng Philippine Medical Association. Okay. So, ako po nagtrabaho sa National Cancer Control Center. Lahat ng klaseng cancer, amin pong ginagamot. Nag-chemotherapy kami, nag-irradiation, nagbibigay kami ng immunotherapy, intracavitary radio, lahat po yan nagagamot namin. Pero alam niyo po, pag ikaw may pera, mayaman ka, may isang paraan sila para sila gumaling. Ito po yung mga mayayaman. Pumupunta sila sa ibang bansa, nagpapa-inject sila ng IV stem cells, and then gumagaling po sila. So, yun po ang alam ko na effective. Intravenous stem cells. Wala po akong idea ng oral stem cells. Kaya sabi ko dun sa friend ko, alam mo, hindi ako familiar, hindi ako aware dyan sa oral. Ang alam ko, IV. Okay, so nakalipas ang 1 taon, lumalapit sa akin ang mga pasyente ko, sabi, "Hi, doktora, ano masasabi mo dun sa oral stem cell na ganitong brand?" Alam niyo po, sa totoo lang, wala po akong masagot. Wala akong idea. So sabi ko sa kanila, bigyan niyo ako ng time, i-research ko yan. So, eto si doktora, ni-research ko yung product, ni-research ko po kung saan gawa, anong sangkap nito, bakit nakakagaling, bakit nakakabata, bakit gumaganda sila pag nagpitik. So, ni-research ko po yun. Saan gawa ito, saan sila kumukuha ng stem cell. Ni-research ko din po ang company, international company, na may gawa nito. Tinignan ko yung mission vision nila. Na-amaze po ako kasi nung una akala ko po talagang scam ito. Na-amaze ako kasi yung kanilang mga seminars, kami mga doktor, pag umaattend kami ng seminars, kami po nagbabayad. Magbabayad kami ng registration fee, magbabayad kami ng pagkain sa hotel, pati hotel accommodation kami po. Kami ang gumagastos. Pero dito, ibang klase. Sobrang generous po ng company. Kinain nyo lahat ng seminar, libre. Saan ka pa? So, lahat po yan inatinang ko kasi gusto kong malaman kung ano ba talaga itong product na to. Ngayon, hindi po ako nakontento, gusto kong itry. So, nagpunta po ako sa Pampanga, dun sa office nila. Narinig ko yung mga testimony ng mga gumaling. Kala ko po nung una, ano lang po yun, gawa-gawa lang nila. Pero hindi po, nakausap ko mismo yung mga gumaling. And then, umattend ako ng mga seminars, leadership seminars, mga sharing ng mga leaders. Doon ko po naunawaan yung product. So, eto na ako. Pagpunta ko, gusto ko mag-try. Bumili po kaagad ako para i-try ko. Alam niyo po, kami mga doktor, nagkakasakit din po kami. Ulang po kami. So, last year, labas-pasok po ako sa ospital. Mga 5 times na ospital po ako.
Sa amin po, sa Bulacan, meron po kaming ospital, 20-bed capacity hospital. Ang aking pong asawa ay isang napakagaling na surgeon, si Ruano. So team kami, OB ako, surgeon siya. Okay. Ang una ko pong pagkakasakit ay nagkaroon ako ng severe gastroesophageal acid reflux disease. Yung po bang parang sinusunog lalamunan mo, ang sikmura mo napakahapdi. Tapos suka ka ng suka. So, sa madaling salita, na-dehydrate ako. Dinala ko sa ospital, and then, na-confine ako. Gastos na naman. So, pangalawang confinement ko po, nagkaroon ako ng bleeding peptic ulcer. Nagpa-colonoscopy po ako. Ang dami-dami mga nakita sa colon ko na maliliit na mga ulcerations. Akala ng gastroenterologist ko, cancer. Kasi ang daming maliliit na bleeding sites. Yung pala, mga polyps at saka may mga naglilipasan po kasi kami ng gutom. Usually nakakapag-lunch kami, 2 o'clock, 3 o'clock, ganun po. And then my 3rd, 4th, and 5th confinement, bumagsak po ang hemoglobin ko. So ako po ay nasasalina ng dugo, parati. Ang last confinement ko last year was later part ng November. Alam niyo po, meron akong severe osteoarthritis. Minana ko sa magulang ko. Nagkaroon po ako ng injury sa knee. Accidentally napaluhod ako. Nadurog po yung aking mga buto sa tuhod. Okay, so sabi ko, paano na ako magkiklinik ito? Alam niyo po, nagpunta ako sa aking orthopedic surgeon. Ang advice po niya, doktora, kailangan mo ng operasyon. Total knee replacement. Sabihin niyo nga po, total knee replacement. Total knee replacement. Okay. Tinanong ko po siya, magkano daw magagastos ko? Sabi niya, sa isang tuhod, mag-prepare ka ng 1.8 million. 1.8 million. Sa kabilang tuhod, ganun din, 1.8 million kasi pareho dalawa. Sabi ko, grabe, lahat ng kinita ko mapupunta lang sa operasyon. Alam niyo po, wala akong choice. Kasi hindi ko pa po kilala si stem cell, si Purtier, hindi ko pa po kilala siya. And then, nagpa-opera po ako, sa madaling salita. So after ng operation, akala ko po, tapos na ang paghihirap ko kasi na-opera na ako eh. Alam niyo po, ang pinakamasakit pala na party during recovery. Kasi lalagyan ng bakal ang iyong mga tuhod, titanium po ba? Mag-a-adjust ka dun sa bakal na artificial knees na hindi ka naman sanay dahil parang foreign body. And then, titigas yung mga muscle mo na kumakapit dun sa bakal. So sabi ng orthopedic surgeon ko, kailangan doktora magpa-physical therapy ka araw-araw para lumambot yung tuhod mo. Imagine, sabi ko, magpapapiti ako. Magkano ang bayad ng PT? Pag home service, 1,800 per session. Isang oras lang po yun. Malaki pang kita ng PT kaysa sa doktor. Okay. And then, araw-araw po yun, ako po ay nagpapapiti. Kasi sila ang magtuturo sa'yo kung paano ka uli makapag-drive, paano ka lumuhod, paano ka makaakyat ng hagdanan. So, to cut it short, para babalik ka sa normal mong normal na paglalakad kagaya ng dati. Okay. So, sige, nagpa-opera ako. Nagpa-rehab po ako. Ngayon, ang sakit po talaga, araw-araw, sobrang sakit. Nagtiis po ako, sabi ko ng doktor, Doktora, 6 months to 1 year bago ka makalakad ulit ng normal. Diyos ko, sabi ko, 6 na buwan ako magpapapiti, magre-rehab. Grabe ang gastos. So alam niyo po, dito po nag-start ang journey ko sa stem cell. Na-research ko na po ang stem cell, nabalitaan ko na mayroong mga pasyente na may mga osteoarthritis na nakalakad.
napagaling. Sabi ko, bakit pa ako nagpa-opera? Sipin nyo magkano lang ang oral stem cell, ang operasyon 1.8 times 2. So, di ba, nandun na eh. Sabi ko, Doc, nakabili kasi ako ng ticket. Magbabakasyon. Every year, entitled ako ng 1 week vacation. Doc, nakabili ako ng ticket. Saan ka pupunta? Sabi ng orthopedic ko. Magbuburakay kami ng mga apo ko. Sabi niya, hindi pwede sariwa pa ang tuhod mo sa loob. Baka ma-displace yung bakal o operahin ka uli. Sabi ko, nakatikim na ako ng stem cell. Itatry ko yung tuhod ko. Alam niyo po ba, yung unang linggo pa lang na pagka-try ko ng stem cell, ang unang-unang napansin ko, grabe po ang energy ko. Sabi ng mga apo ko, Mami, para kang naka-drugs. Alam niyo po ba, ang routine ko everyday, wala po akong katulong sa bahay, pero may driver ako. Hindi pa ako kumukuha ng katulong kasi maiiwan lang siya mag-isa sa bahay. At gusto kong i-train yung mga apo ko magtrabaho. So, pag clinic sa umaga, gigising ako ng 4 o'clock, mag-prepare ako ng baon ng mga apo ko, and then mag-clinic ako sa umaga sa isang clinic ko. Doon naman sa clinic, sa bayan po yun. Yung sa hapon, another clinic. Pagdating ko sa bahay, magluluto pa ako ng hapunan namin. So grabe po, pagod na pagod talaga ako, hapong-hapo. Pag upo ko sa sopa, halos makatulog na ako sa pagod. Alam nyo, hindi kayo maniniwala, 1 week pa lang, naalis yung hapo ko, naalis yung aking hingal. Grabe ang energy ko. Talagang amazed po ako. Sobra po. Hindi lang po yan. Yung tulog ko, alam niyo, paputol-putol ang tulog ko kasi obligay ako. May mga tawag ako sa gabi, tatawag lang sa telepono, magtatanong ng gamot, hindi na ako makakatulog. Alam niyo po ba, siyempre naiinis din kami, pero hindi ka naman pwedeng sabihin sa pasyente, nakakainis ka naman, bakit tumawag ka ng ganitong oras? So, alam niyo, hindi na kami nakakatulog. Pero alam niyo, nung gumamit ako nitong stem cell, quality ang tulog ko. Alam niyo ba yung tinatawag na quality? Yes. Hindi ko man nakumpleto yung 8 oras na nire-require sa atin. Halimbawa, 5 hours lang. Paggising ko sa umaga, walang over, walang sakit ng ulo. Fresh na fresh talaga. Parang kumpleto ako ng tulog. Ngayon, kahit mag-ring yung telepono ng pasyente, hindi ko na po yun naririnig. Kasi tutulog na po ako ng diretso. Totoo po yan. Sinasabi ko sa inyo, doktor po ako. Maniwala kayo. Okay. Sana ba ako? Nakalimutan ko tuloy. Okay, bukod doon sa pagtulog, napansin ko, so tinry ko yung aking tuhod na bagong opera. Nagpunta ako, alam niyo, hindi ko sinunod yung aking orthopedic surgeon. Pupunta ako ng Boracay, gusto kong matry. Total, meron man akong baong 4th year. Okay, so, alam niyo, ang layo-layo ng nilandingan ng eroplano, halos 1 kilometro hanggang doon sa airport. Kukunin ko yung bagahe ko. 20 kilos with backpack pa. Sabi ng mga apo ko, Mami kasi tawag sa akin, mag-ano ka naman, mag-wheelchair ka. Sabi ko, hindi anak, kaya ko. Alam niyo, nilakad ko hanggang doon sa airport. Wala akong kasakit-sakit. Wala po kayo. Natanggal yung paninigas ng tuhod ko. Hindi ako nakaramdam ng pagod at walang sakit. Pagdating ko po ng hotel, kasi 1 week ko yung bakasyon namin, talaga pong nakatulog ako ng 8 oras. Para po akong baterya na na-recharge. Grabe, ang sarap ng tulog. Sabi ko, sana nung ko pa nakilala to. Totoo po yan. Wala pong biro yan. So, gumawa lang po ako ng guide para hindi ko makalimutan. So, nung pong 2010, alam niyo sabi ko, napakagaling ko na surgeon ng asawa ko. Yung asawa ko ay wala akong sakit yun.
Wala siyang heart disease, walang diabetes, walang hypertension. Clean living po yun. Ang iniinom lang niya, red wine. Hindi yun nagsisigarilyo yun. Isa lang ang bisyo, chicks. Kasi alam mo po, gwapo yung asawa ko talaga. Kaya kahit na sinong pasyente, paglabas ng pasyente, girlfriend niya. Totoo yun. Okay. So, pero hindi siya kumukuha ng doktor. Tataka nga ako eh. Sabi ko, dapat ang kinukuha nito kasi doktor siya. Dapat doktor din. Hindi po. Ang kinukuha po niya yung mga nagtatrabaho sa Japan. Sabi ko, bakit yan ang kinukuha mo? Pinapalit mo sa akin. Sabi niya, kasi madaling iwan to pag nagsawa ka na ako. Sabi niyo yun? So, yun po na-stroke po ang husband ko 2010. Ang na-involve sa kanya yung brainstem. Alam niyo po yung brainstem, yun po yung sentro ng movement ng tao. Yun po ang nagpapagalaw ng mga paa mo, mga kamay mo, lahat. Nung na-stroke siya, bedridden po siya. Nakangiwi ang muka, slurred ang speech, bulol po. Talagang totally parang comatose. Sabi ko, Diyos ko, anong nangyari sa asawa ko? Kagwapo nito, tapos ngayon nakangiwi. Sabi ko, siguro sabi ni Lord, oh, yan, masusolo mo na yung asawa mo. Sabi ko, hindi naman ganito ang gusto ko, Lord. Ayoko ng ganito. Gusto ko masusolo ko siya, yung malakas siya. So, nag-pray po ako, Lord, ibalik mo naman yung status ng asawa ko, kagaya ng dati. Alam niyo po, sa tiyaga niya, sa pagtitiyaga niya, magpapiti, magpa-acupuncture, very religiously uminom ng gamot. 2 months halos kami sa Philippine Heart Center sa ICU. Isipin niyo yung aking naipon for retirement, alam niyo, na-drain lang nung na-hospital siya for 2 months sa ICU. Doon ko na-realize na sabi ko, talagang health is wealth. Kailangan talaga, mag-i-invest ka sa health mo. Alam niyo po, iisa lang ang ating katawan. Iisa lang ang ating buhay. Madaling kitain ng pera. Pero ang buhay natin isa lang. Kailangan nag-i-invest. Parang sa bangko po yan. Nagdi-deposito ka ng pera para in time of need, emergency, meron kang mahuhugot. Di ba? Pag magkakasakit ka, ganun din tayo. Kailangan nag-i-invest na tayo sa sarili natin para, alam niyo po, itutuloy ko yung istorya ng asawa ko. After 8 years, then nakabalik na po siya, normal na. So matigas na naman yung asawa ko, gwapo na naman. Nag-chicks na naman. Alam niyo po, 2018, pumili po sila ng lap collie machine. Sila po yung pioneer sa Bulacan. Yung lap collie machine po, yun yung pag ino-opera sa gallstone, bato sa abdo, parang nililaser, maliit lang ang butas. Okay, so ang dami nilang pasyente. Araw-araw, 4, 6 na stress. Sa sobrang stress ng asawa ko, na-atake po sa puso. This time, hindi po siya nakasurvive. Namatay po siya, 2018. Kaya po ako, biyuda na po ako ngayon, 7 years na. Available po ako. Alam niyo ang sabi ng mga apo ko, Mami, kailangan may requirement. Ano ka requirement? Kailangan laging puno ang chikas ng manliligaw sa'yo. Para makabili ka ng stem cell. Sabi niyo? So, pinapatawa ko po kayo. Anyway, doon ko na-realize nung namatay ang husband ko, prevention is better than cure. Kailangan, bago, huwag nyo nang hintayin na may mangyari pa. Kailangan nag-i-invest na tayo sa ating sarili. Kailangan, ako ho, alam nyo,
sa gabi, meron ho akong fear. May agam-agam ako sa buhay. Naisip ko, paano pag nagkasakit ako? Paano yung mga bata? Sipin nyo, meron akong pinag-aaral na 10 years old, 16 years old, mga apo po ito, 20 years old. Eh, paano sila? Yan po ay nung hindi pa ako nag-detect ng stem cell. Pero, nung ako po ay nag-start na ng aking stem cell, pinondohan ko na yung aking sarili. Kumbaga, nag-deposito na ako ng deposito para nare-repair na ng stem cell lahat ng aking health issues. Ano po yun? Yung nerve po, yung acid reflux ko, hindi na po sumusumpong. Yung anemia, alam ko na po yun, pagka ako'y susumpungin, para akong hihimatay, magpapass out. Pero hindi na po ako nakakaramdam. Yung aking osteoarthritis, parang wala pong bakal. Talagang normal na po ako. Hindi na ako nagagalit na ako pag inaalalayan ako. So, ngayon po ako naniniwala. Sabi ko nga dun sa friend ko, dapat last year pa ako naniwala sa'yo. Sabi ko, mataas na siguro ang ranggo ko ngayon. Okay. So, sa mga first-timers, alam niyo po, i-try natin yung gamot. Dahil alam niyo, doktor na mismo nagsasabi sa inyo, i-try niyo para makita niyo yung benefit sa inyo. Pag nakita niyo ang benefit sa inyo, meron kayong kwento. May maisi-share kayo. Kaya ko. Kung wala po akong hindi ko tinry, ano po sasabihin ko sa inyo? Wala. Di ba? So, napakaganda po ng produkto. Napakagaling. Sa akin po sobra-sobrang benefits. Kaya sabi ko, kahit mga 6 months ako, tutuloy-tuloy ko po ito. Hulaan niyo po kung ilang taon ako. Ilan? Ha? 28? Grabe na yan. 45 hindi 38? Bahala ka na. So, late senior na po ako. Late senior na ako. Pero tingnan nyo, napaka-active ko po. Nag-clinic po ako. Alam niyo po, dati ang sabi nila, doktora, kamukha mo si Gloria Macapagal-Arroyo. Yun po ay nung few days pa lang, nag-take ako ng 4-year stem cell. Pagka ng 2 weeks na, iba na. Kamukha ko na daw si Shalani. Ngayon po, naka 1 month na. Alam niyo po, sino kamukha ko? Si Kristen Reyes. Side effect ng 4-year stem cell. So, hindi ka na po patatagalin ang aking sharing. Gusto ko lang pong pasalamat sa aking team na binigyan ako ng chance na makapagsalita dito ngayon. Alam niyo kung hindi dahil nagkaroon po ako ng second family. Napakasaya. Doon po sa akin, sa clinic bahay lang ako. Si Lord napakabait. Alam niyo po, ginawa niya ng paraan na inayos niya ang schedule ko. Pag Monday, Wednesday, and Friday, nagkiklinik ako. Pag Tuesday and Thursday, dito po ako. So, na-advocate ko po ito at sinasabi ko po sa inyo, mga first-timers, i-try niyo po. Talagang, ako na-address lahat ng health issues ko. Dati ang dami kong iniinom, may vitamin E pa ako, para ma-smooth ang aking skin. Meron pa akong vitamin C kasi madali akong magalit. So, anti-stress po yun. Dati meron akong vitamin D3 sa buto, may calcium. Alam niyo, lahat po yung aking mga vitamins. At saka antioxidant, inalis ko na po yun. Isa na lang, aking ulitin, yung 4-year stem cell. Na-address niya po lahat. Yung aking ibang maintenance,
hindi ko pa po tinatanggal. Yung importante lang kasi magpaparipit ako ng laboratory. Pero oras na nag-normal po ito, isa na lang ang i-take ko. Mas mura, di ba? Okay? So, yun lamang po. Thank you, Miss Mai. Thank you.